أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang gabi po sa ating lahat, especially po sa ating mudaris, walang iba kundi si Ustaz Rezan Abidin. Ako nga po pala ang inyong reporter, Ahmad M. Alcones, mula sa Thani Mutawasit or Grade 8. Na aking report po ngayon ay patungkol po sa paghahangad ng kaalaman ni Abu Hanifa or Talabah Ulil Ilmi. Okay, bago po tayo pumunta sa paghahangad ng kaalaman ni Abu Hanifa, balikan po muna natin kung ano yung kanyang timeline ng buhay pa po siya or timeline ng buhay ni Abu Hanifa. First is dito tayo sa kabataan. Pinanganak si Abu Hanifa or tawag po nating Imam Abu Hanifa bin Nu'man al-Thabit al-Kufa noong 80 sa Hijra sa al-Kufa at 699 naman sa Miladi. Lumaki siya sa pamilyang Muslim na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa Islam. Sa kanyang kabataan, mas nakatuon siya sa kalakalan, kumaga sa negosyo, isa siyang negosyante. Although yung parents niya rin po is negosyante rin po. Ngunit kilala na siya bilang matapat at may mabuting asal. Sa kanyang paghahangad ng kalaman, nakilala niya ang scholar na si Al-Sha'bi na nagbigay ng payo sa kanya na huwag mong sayangin ang iyong kabataan. Lumapit ka sa mga scholar at humingi ng kaalaman. Dahil dito, nagsimula siyang dumalo sa mga halaka or yung mga ginagawa ng mga estudyante sa masjid. Kumbaga yung mga bilog, yung pag-create ng bilog ng mga scholar sa Kufa at Basra. Tatlong uri ng pag-aaral na kanyang pinasukan. Una-una ay ang talakayan sa paniniwala at sekta or akida. Yun yung una niyang pinasukan nung time niya, which is yung naghahangad siya ng kaalaman na ang inunang pinasukan o pinag-aralan ay yung tungkol sa paniniwala at sekta. Kasi syempre alam naman natin na nung time nila is may iba't ibang mga paniniwala na ganito is kung ano-ano yung kanilang mga beliefs or kung ano-ano yung kanilang mga sinasamba. At sekta, kumbaga yung akida, iba-iba yung kanilang mga akida. Pangalawa is pag-aaral ng hadith. Ang pag-aaral ng hadith, which is mga turo or sinabi ng mahal natin propeta na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung pangalawang kanyang pinag-aralan. Kumbaga, in-memorize niya at syempre, ini-adapt niya rin sa kanyang sarili. Pangatlo ay ang fiqh o jurisprudence in English, which is yung pagbuo ng batas mula sa Quran at Sunnah. Kumbaga, pinag-aaralan niya yung mga batas na merong mga proof or proven tested na mula sa turo ng Quran at Sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa paglawak ng kanyang kaalaman ay nasa ulo niya mismo ang Quran. Kumbaga, na-memorize niya yung whole Quran. Sa focus ng kanyang pag-aaral ay na-memorize niya yung whole ng Quran. At syempre yung hadith, kasi sa sobrang niyang kapokus sa study niya is na-memorize niya yung mga hadith. Syempre kasi nabanggit natin kaya nag-aaral ng hadith, gramatika, panitikan at tula. Kumbaga paano yung mga tamang pagsulat, kumbaga gramatika and panitikan, yung mga pag-memorize, yung mga ganito yung mga sa Arabic or at tula, kung paano yung paggawa ng tula or isa-isa. Sa paglawak ng kanyang kaalaman ay nakipag-debate din siya sa iba't ibang sekta, lalo na sa Basra kung saan madalas siyang naglalakbay. Naging pangunahing estudyante din siya
ni Hamad ibn Abi Sulaiman, isang kilalang faqih sa Kufa. Pagkamatay ni Hamad, si Abu Hanifa na ang humalili bilang pinuno ng halaka sa Kufa. Okay. Dumako naman tayo sa pagiging isang imam niya. Nakilala siya bilang isang faqih na may malawak na kaalaman at mahusay sa pangangatwiran. Tumanggi siya naging hukom or qadi sa ilalim ng mga pinunong Umayyad at Abbasid dahil ayaw niyang maging kasangkapan sa politika. Dahil sa kanyang pagtanggi ay ilang ulit na siyang ipinabilanggo ng mga pinuno. Huling buhay ni Abu Hanifa or huling bahagi ng kanyang buhay. Nabilanggo siya sa panahon ni Caliph al-Mansur. Namatay siya sa Baghdad noong 150 sa Hijra and 767 naman sa Miladi habang nasa kulungan. Nilibing siya sa sementeryo ng Al-Khayzaran at ngayon ay kilala ang lugar bilang Masjid Al-Azam. Ang kanyang pamanang naiwan. Tagapagtatag ng Hanafi Madhab. Ang pinakalaganap na paaralan ng fiqh sa buong Muslim na mundo, lalo na sa Iraq, Syria, Turkey, India, Pakistan at mga bansang Ottoman noon. Tinawag bilang Al-Imam Al-Azam, ang dakilang imam. Ang kanyang disiplina sa fiqh ay nakabatay sa una, Quran. Siyempre doon siya kumukuha ng mga source or mga link, kumbaga mga files na kung saan is kapag magkakaroon siya ng mga research sa kanyang study ay doon siya kumukuha ng mga base sa Quran. Pangalawa, sa Sunnah. Siyempre, sa mga Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung pinag-aaral niya is alam niya yung nung nag-aaral pa siya is alam niya na yung mga way or mga turo ng sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo ay opinion ng sahaba. Pangapat, ijma or consensus. At panglima ay ang qiyas or analogy. Yun yung limang halimbawa or bahagi ng kanyang disiplina sa pamamagitan ng disiplina sa fiqh. Sa pag-aaral ng fiqh. Sa paghahangad ng kaalaman ni Abu Hanifa, nung marinig niya ang payo ni Al-Sha'bi na nung time niya ay merong 3 uri ng halaka. Una ay ang mga halaka sa usapin ng sekta at paniniwala. Dito nagaganap ang mga talakayan at pagtatalo ng iba't ibang grupo. Pangalawa, mga halaka sa hadith para sa pag-aaral at pagbabahagian ng mga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At panghuli ay ang mga halaka sa fiqh or jurisprudence, kung saan sila ay humuhugot ng mga batas mula sa Quran at Sunnah at ginagamit ang pangangatwiran. Itong tatlo na ito ay yung mga pinag-aralan mismo ni Abu Hanifa nung time niya. Ito yung mga halaka na kung saan ay dinadaluhan ni Abu Hanifa. Nung lumalim na ang kanyang kultura sa Islam nung kanyang panahon ay hanggang sa nasa ulo niya na ang Quran. Kumbaga na-memorize niya ang full Quran. Sa sobrang study niya, focus niya sa kanyang study sa Islam is nasa ulo niya or na-memorize niya ang full Quran. Pangalawa ay natutunan niya ang mga hadith, which is na-memorize niya na rin ang mga hadith. Nasa ulo niya ang mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nag-aral din siya ng gramatika, panitika at tula. Nakipag-debate din siya sa iba't ibang sekta tungkol sa paniniwala at mga kaugnay na isyu. Kumbaga, sa
pag-aral ng grammatical, hindi lang siya as in nakapokus para sa Quran or Hadith, kundi is nag-aral na siya ng grammatics, maggramatika at panitikan kung paano yung patamang pagsulat, pag-memorize at yung paano yung tamang pagtutula. At nakipag-debate din siya sa mga iba't ibang sekta. Kumbaga, pinag-debate, pinagtanggol niya mismo yung Islam, yung kanyang pinag-aralan sa mga iba't ibang sekta, kumbaga sa iba't ibang mga paniniwala, iba't ibang akida at paniniwala, ano yung mga iba't ibang mga beliefs. Kung nagpagtalo siya sa mga ibang tao na may ibang paniniwala rin, at kaugnay din sa mga issue, which is kung ano yung malaking issue nung time niya. Dumako naman tayo sa Basra. Madalas siyang pumupunta sa Basra para sa mga diskusyon at nananatili doon minsan ng isang buong taon. Pagkaraan, nakatuon siya ng buo sa pag-aaral ng fiqh at pagbibigay ng fatwa or mga hatol. Nag-aral siya sa piling ng mga dakilang scholar ng kanyang panahon. Hindi lamang isa ang kanyang kinukuhaan ng kaalaman, kundi sa marami. At kalaunan ay siya mismo ang naging pinagmumulan ng kaalaman at may mga naging estudyante na siya na nakapagtapos sa ilalim ng kanyang pagtuturo. Ang Kufa sa Iraq ang naging puso ng Islamic scholarship sa kanyang panahon. Doon nagtipon ang mga faqih or mga jurist at naging masigla ang talakayan at paghubog ng mga batas Islamiko. Ang Basra ay naging tahanan ng iba't ibang sekta at mga taong nakikipag-debate tungkol sa mga batayan ng paniniwala. Ang ganitong kapaligiran ng kaisipan ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanya kay Imam Abu Hanifa. Hanggang sa sinabi niya, ako ay nasa minahan ng kaalaman at fiqh, kaya't ako'y umupo kasama ng mga taong may kaalaman at sinamahan ang mga dalubhasa sa fiqh. Dumako naman tayo sa conclusion or paliwanag. Una ay 3 hakbang ng kaalaman. Si Abu Hanifa ay dumaan sa 3 uri ng pagsasanay or meron siyang ways or steps na kung saan is paano niya nahanap yung kanyang kaalaman na sa kanyang panahon. Unang-una ay debate at theology or theology, which is pagtatalo tungkol sa paniniwala ng iba't ibang grupo. Nung kanyang time ay mahilig siya makipag-debate sa mga iba't ibang sekta or paniniwala na kung saan is pinagde-debate nila or pinag-usapan nila yung mga patungkol sa kanilang mga paniniwala. Hadith, pag-aaral ng mga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito rin yung sabi kanina na kanya rin mismo na pag-aralan din ang patungkol sa hadith, yung mga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Fiqh, pangatlo ay ang fiqh, pagbuo ng batas mula sa Quran at Sunnah. Kumaga, pinag-aral niya mismo yung fiqh kung saan paano bumuo ng batas na magmumula mismo sa Quran at sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa ay kultura at panitikan. Hindi lamang pala siya nagkaroon o nakatuon sa relihiyon, pag-aaral ng relihiyon, kundi nag-aral din siya ng mga gramatika, tulad ng sabi ko na, pag-aaral siya ng mga gramatika, paano yung susulat, panitikan at tula. Ito ay nagpatala sa kanyang kakayahan sa pag-iisip at pagpapahayag. Pangatlo ay ang paglalakbay para sa kaalaman. Handang bumiyahe si Abu Hanifa papuntang Basra para lamang sa pag-aaral at pakikipagtalakayan. Pinapakita nito ang kanyang dedikasyon na para sa tunay na kaalaman, kailangan ang sakripisyo para sa kaalaman upang mas matuto kung may dignidad ka sa iyong sarili na ganito kailan mo matuto is kailangan mo talagang sumikap para matutunan or makamit ang kaalaman na iyong ninanais.
Pang-apat is ang pagiging dakilang guro. Natuto siya mula sa mga pinakadakilang scholar ng kanyang panahon. Kumaga, doon niya natutunan yung pagiging isang guro sa mga scholar na kanyang pinuntahan or kinausap or kung saan siya mismo nag-aral. Ngunit hindi siya nagkulang or nagkulong sa iisa lamang. Hindi lang siya nagstay sa isang guro or scholar, which is maraming mga scholar ang kanyang pinuntahan para lamang matuto or makuha yung kaalaman ng kanyang ninanais. Sa kalaunan, siya mismo ang naging dakilang guro na may sariling mga estudyante. Ang panglima ay Kufa bilang sentro. Ang Kufa sa Iraq ay naging sentro ng kanyang pag-aaral. At sa kanyang panahon, kilala ang Kufa bilang tahanan ng mga dakilang fuqaha or mga dalubhasa sa batas Islamiko. Kumaga doon mo makikita yung kaya tinawag na tahanan ng mga dakilang fuqaha kasi doon mo makikita yung mga taong mga dalubhasa sa batas Islamiko. Kaya yun yung tinawag na tahanan ng mga dakilang fuqaha. At yun yung naging sentro niya ng kanyang pag-aaral kasi doon niya nakita or doon niya nalaman yung mga kaalaman kung saan ay kanyang hinahanap. Hanggang dito na lamang po ang aking report. Kung ako po ay may nasabing mga mali sa aking report, yun yung aking pagkakamali bilang isang tao. At kung may mga tama man ako nang sabi sa aking report, yun ay hindi galing sa akin mismo, kundi yun ay galing sa Allah SWT, which is tawfik niya po sa akin. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa aking report. Muli, ako nga po pala si Ahmad M. Alcones mula sa Thani Mutawassit or Grade 8. Shukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.